na natin ang mga benefits ng VIP plan. So ano nga ba ang pagkakaiba ng standard plan sa VIP plan ng Medicard? First is meron tayong additional benefit for outpatient services. So kung may malapit tayong Medicard-owned clinic na tinatawag nating freestanding clinic, pwede tayong magpa-only consult sa mga general doctors katulad ng general surgeon, OB, pedya, family med, general practitioner, general internist nang hindi nababawas sa ating limit. Pag specialist na yung kailangan natin, kahit sa sarili nating clinic ng Medicard, ibabawas siya sa limit. So maliban pa doon, makikita natin dito, may discounted laboratory na up to 30% pag regular private, up to 40% pag large private, at up to 50% pag suite. So ito, kiniklaim lang natin or ginagamit lang natin yung discounted na yan pag kung sakali man na max out na yung limit, kung sakali na diagnose ng pneumonia, naubos na yung 200,000 na coverage, na confine kasi. Tapos sabi ni doktor, kailangan pa niyang magpa-follow up, check up. So if ever lang malapit sa iyo itong Medicard clinic natin at mas makakamura kaya sa ibang diagnostic clinic, dito ka pumunta para magkaroon ka ng discount. O kaya naman yung iba, kung sakali man na diabetes, high blood, mga pre-existing condition, di ba 5K to 20K lang yung limit nun. Pag naubos na agad, kailangan pa magpa-labs, pwede sa ating freestanding clinic. Tapos yung additional pa dito, ito yung plan na merong coverage na related to maternity. So meron tayong only pre- and postnatal consultation sa ating OB sa Medicard-owned clinic, discounted labs related to maternity, tsaka ultrasound up to 30%. Yung second difference ng VIP compared to sa standard plan is ito yung tinatawag na point of service program. Ito, kung sakali man meron kang preferred doctor, yung matagal mo na siyang doktor, o kaya naman may preferred facility ka, tapos hindi siya accredited ni Medicard, pwede pa rin na dun ka, lalong-lalo na kung sarili mo siyang doktor. Diba? Meron na kayong medical history, siya na yung nag-aalaga sa'yo. So kung gusto mo dun pa rin, even if hindi accredited ni Medicard, pwede naman, i-reimburse lang yung portion of it. So ayan, nasa table siya. So bakit ito nilagay? Kasi binibigyan siya ng opportunity yung member na dyan pa rin magpa-consult kasi pag mag-change ka pa ng doktor, ipapaulit lahat yung mga test. So gagastos ka na naman ng time tsaka ng money. Yung next na difference is pwede nating ma-upgrade to executive check-up yung APE natin, lalo na kung may malapit na Medicard-owned clinic or freestanding clinic sa area nyo. Kapag ang mapili mong plan ay yung VIP plan na regular private na may 200,000 na maximum benefit limit or MBL, ito yung mga list na ipapagawa na under ng Executive Check-up Primary Adult ECU Package. So compared sa traditional APE, so meron na rin siyang blood chem, so mas marami yung kasama. Meron ka na rin whole abdominal ultrasound, meron kang treadmill stress test, and you can request also a consultation with ophthalmologist. Kung mapili mo naman ay regular private 250K MBL, large private, tsaka suite, ito naman yung mga list ng mga procedures na covered ng executive check-up. So para hindi mo na isa-isahin, ang mga nadagdag dyan compared sa kanina kong pinakitang primary care or primary package ay yung mga related sa female na mga test. Katulad ng mammogram, breast ultrasound, tapos yung SB-SAG screening, ayan yung mga nadagdag at pulmonary function test. Of course, kapag male naman, related sa male na mga test. So dito yung mga test regarding prostate, o itong prostatic specific antigen. Tsaka HB-SAG pa rin, and yung ating pulmonary function test. Balikan lang natin dito sa taas, sa 3.1 sa executive check-up, kung large private mapili mo at suite, meron kang opportunity na dagdagan pa ng 1 more test and 2 more test na pagpipilian mo yung kidney function, liver function, thyroid, and diabetes functions, maliban dun sa pinakita kong listahan kanina. Now, let's move to 3.2 na additional benefit ng VIP is yung opportunity
na mag-reimburse ng outpatient medicine, except lang po yung maintenance, food supplement at vitamins. So pwede lang po tayo mag-reimburse pag pinrescribe ito ng accredited Medicare doctor. So itago mo yung prescription, tsaka official receipt, mag-fill out ka rin ng reimbursement form, and please contact your account officer or agent na mag-a-assist to file for reimbursement. So for example, dito, yung regular private, we can reimburse 3K per year. Yung regular private, 250K, 4K per year. Pag large private, 5K. Pag suite, 8K. Now, let's move to 3.3, yung additional limit for accident. So, kunyari man yung client na accident siya, na max out niya na yung 200 to 500,000 niya, depende kung ano yung kanyang plan. So, pwede natin madagdagan pa ng 50,000 to 200,000 per year for that accident. So, alam nyo ba, si Medicard, meron siyang sariling skin and body clinic. Matatagpuan siya sa Makati, sa Sentry, sa QC, tsaka sa Festival Mall, Alabang. So, pag VIP yung plan mo, or siguro kung province ka, makaluwas ka dito sa NCR, pwede kang mag-avail nung mga kasama na talaga sa plan mo, na Diamond Fill, facial, thermolift, depende kung ano yung mga inclusion ng plan. So, kunyari, pinaka-affordable na VIP plan na regular private 200K. So, meron ka ng Diamond Pill na up to 3 sessions. Kapag regular private na 250K, pipili ka kung gusto mong 3 Diamond Pill or 2 facial na up to 2 sessions. Yan. So, tingnan na lang natin for the large private and then suite. Maliban pa doon, makikita natin sa 3.5 yung yoga classes sa Medicard's Lifestyle Center. Ito yung available at makikita sa Makati. So, meron tayong up to 3 sessions to up to 3 months unlimited classes pag suite. And then yung mga next na coverage or additional benefit ng VIP are weight management or nutrition program, use of Medicard Lifestyle Center sa Makati, and yung ating conference room. So, ayun na nga ang mga additional benefits ng VIP plan compared to standard plan. Maliban dito, makikita natin, mas malaki yung maximum benefit limit ng ating VIP plan na 200,000 to 500,000 per illness per year for ordinary illnesses and 5K to 20K per pre-existing condition per year. Maliban pa doon, mas malaki yung room niya, so regular private to suite. And then, lahat ng mga accredited natin na hospitals all over the Philippines covered ng VIP plan, including yung mga premier hospitals katulad ng Asian Hospital, St. Luke's, QC at BGC, Makati Med, The Medical City at Cardinal Santos. So dito, para makapili ng plan, titingin ka lang dyan kung ilan kayo sa family members mo na kukuha. Kung ikaw lang, especially kapag principal only, minimum dapat 18 years old and above. So, titingin ka sa principal member only, pag 18 years old to 60 years old ka, yun yung 25,379 or 66,943 pag suite. So, pag spouses naman kayo, married, so principal plus 1 dependent. So, kapag single naman, ang pwede mong dependent are your parents up to age 60, tapos yung mga kapatid mo up to age 21 na not yet married. And then, kapag single parent naman, yung kids mo up to age 21, and then followed by yung hierarchy ng parents up to age 60. So, if ever man ages 61 to 64 na, tingin lang tayo dito sa lowest row. So, 32,993 hanggang 104,000 naman yung rate niya per person. So, kapag 61 and above na siya, hindi na siya po pwedeng maging dependent natin. So, that's it. So, yun lahat yung mga additional benefits ng VIP plan pag yun ang napili mo compare sa standard plan ng Medicard HMO for individuals and families.